Attorney Basantog, thank you, Ma'am Lorraine. Would you like to interact na kay Yusek Ronald Cardema sa mainit na issue na ito? Yes, based explanation ni Yusek, ang babaw pala ng ground for the disqualification of Duterte youth, no? Kasi yung issue ng publication na yan, unless by specific reason na hindi ka nakakomply, ang magpapublish talaga COMELEC. And yung hearing na yan, I think that's not even necessary because we were able to run without even one hearing. Yan ang Ipanaw Sambayanan. We ran and we were accredited without even one hearing. One set hearing by the COMELEC. So I really think that the decision is not based on that. Sabay pa kayo ni Representative-elect Oy ng Manila, which is a very staunch supporter of the Vice President, endorsed by the Vice President. And that's what worries me, yung pattern of harassment sa mga nananalo na ito. So, shout out pala doon sa more than 1,000 plus na hindi ngayon ko lang nakita ang taas pala ng boto ng Ipanaw Sambayanan sa mga pulis at sundalo natin, no. Nag-top tayo, nasa top 5 tayo kasama ang Duterte Youth Party List. And I think that speaks volume to where the heart of the soldiers and the policemen are right now. Wala yung mga party list ng administration na to. They are not even there. So I hope that alam ko naman may ginagawa na yung mga ng mga lawyers ng Duterte Youth. I think it's also your obligation and your duty to defend the votes na nakuha ninyo. Kasi votes of protest yan votes yan na we want something to represent this government, not this administration. For me, malakas ang laban niyo sa Supreme Court. I do not believe that the Supreme Court is as easily as magbigay ng ganung kababaw na rason as compared to doon sa COMELEC. I can see that kasi nung first na tumakbo ang Ipanaw, dinisqualify lang kami on a very, very menial ground. Hindi kami gumamit ng form ng COMELEC. But nang pumunta kami sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court na that reason is very much insufficient to remove the representation for the indigenous peoples, and I believe that will be the same reason na gagamitin sa Supreme Court, that you cannot just simply invalidate the voice and representation of the youth just because of simple procedural, if there ever are procedural misconduct or non-performance by this party list, no. Ang sobrang babaw ng grounds para tanggalin ang Duterte Youth Party List, knowing that grounds existed, no, ni-raise yan ng 2019, not even in the 2022 elections, no? So kasalanan ng COMELEC yan, dapat dinesisyon na nila yan within the 3 years ng 2019 to 2022. I am very sad for the Duterte Youth Party List, no, kasi alam mo kung bakit, dalawa doon sa nanalo kababayan natin, mga IP ang mga yan. Tama. Taga-Kalinga sa Mountain Province. Dapat, Yusek Ronald, go ahead po. Would you like to give your reaction sa interaction ni Atty. Basantog? Yes, ang masabi po natin dyan, kahapon nagdedeklara na ng panalo yung Gabriela Party List. Sabi nila sila daw yung uupo. Sabi ko, ang kapal naman itong Gabriela na to. Pero Yusek, yes, ma'am. Pero Yusek, may tanong ako sa iyo, yung tungkol sa Gabriela na yan, no? Nakikita ko din kasi kaibigan ng Marcos administration ang CPP, NPA, NDF, 'di ba? So hindi malayong mangyari yun. And in fact, I think that's the design. I think that's the intent also, 'di ba? Kaibigan talaga sila. Actually, Yusek Manlorin. Yung sa iyo kasi. Yusek Manlorin, yung very open dyan si Martin Romualdez. Oo. Sinabi niya talaga yan na mas gugustuhin nila na makabalik ang Makabayan Black. You are correct about that, Ma'am Lorraine. Wow. Ginawa nila ng paraan talaga. Sinargin talaga ang Duterte Youth na yan kasi nag-file kayo ng impeachment. I think that's the reason why. At saka tignan mo sa Duterte Youth, no? Isang technicality na hindi pa nga valid yung ganon, 'di ba? Grounds, hindi siya enough grounds. Pero ang Kabataan Party List, ang Gabriela Party List na nag-file 4 years ago na inuupuan ni George. No, anong sinabi natin? Foreign funding, no, terrorist organizations, 'di ba? Recruitment of our children. Pero ito papel, 'di ba? George, tamaan ka naman ng konting hiya, 'di ba? May mga anak ka pa, George. Baka naman hindi na makatingin ng diretso sa iyo, mga anak mo, nakakahiya na, no? Yeah. Yusek Ronald? Yeah, go ahead po, please. Yes. I'm very familiar, Yusek Ronald, doon sa Gabriela because I am one of the signatories when I was at OSG. Kaya nagtataka ako
bakit nagkakaroon ng suspension of proclamation ang ibang may kaso? Sila pending na 4 years pa yung sa kanila. That was filed 2019 yung isa, and 2020 yung isa. Imagine? Yes, Yeah. almost the same time, no, sa inyo. Yeah. Walang suspension. Walang suspension. I don't know why. Yeah. Yusek Ronald, your rejoinder po. Nung sir, nung May 19 proclamation, ang sabi ng COMELEC sa amin na 3 hours before proclamation, masususpend daw muna kami kasi daw meron daw serious grave offenses daw ang Duterte Youth Party List noong 2019 pa. So nung hinanap ko, nabasa ko naman, yun yung meron nga, sinasabi kasi nung Kabataan Party List, meron daw hindi pinublish. Sabi naman na abogado namin, hindi naman kasi tayo yung required mag-publish nun. Yes. Pero kung inutos sa atin, gagawin natin, pero hindi naman inutos. Tapos sabi ng abogado namin, kung yun palang serious and grave sa kanila na kaso, paano pa yung terrorism na kinaso ng Office of the Solicitor General sa Kabataan at sa Gabriela for having members na terrorist NPA? Paano yung ibang kaso doon na ibang party list na ang kaso plunder, malversation of funds, kay Congresswoman-elect De Lima, drugs, nasa CA pa, pending. Dumagdag pa nga itong rape crimes ng Kabataan Party List na yung mismong na rape, tinatag na yung COMELEC, ayaw pang magsalita ni Kabataan Party List at ni COMELEC doon sa mga nangyaring rape within the party list. Sabi ko, ano ba naman to? Wala naman talagang serious o grave dito para sa COMELEC. Yung talaga namang apektado ang buhay, dignidad ng mga Pilipino, ayaw sagutin, ayaw magsalita. May tanong ako kay Eric. Ma'am, go ahead. May tanong ako sa'yo. No, so apart from the Martin Romualdez, Bongbong Marcos factor, 'di ba? And what Senator-elect Rodanto Marcoleta said that George Garcia has billions in offshore accounts, 'di ba? Apart from that, is it possible that the CPP, NPA, NDF has infiltrated COMELEC? What a stupid question. Yeah, of course. Hindi lang infiltrated, ma'am. Malamang may pananakot din. Itong si George Garcia, maybe he is not aware na lugmok na ang armadong puwersa ng NPA. The element of fear and intimidation and threat, no, by the posture nitong mga CPP, NPA, NDF connected party list na talagang sila naman ang nagpapatakbo nito, ay mayroon pong psychological impact din po yan. Aminin natin yan, ma'am. Even ang mga judge, mga hukom, Yusek Ronald Cardema, tinatakot nila yan. May ilang beses akong karanasan niya na tinatawagan nila yan, pinapadala ng sulat. I don't know kung ginawa din ito ng NPA kay George Garcia, pero the semblance of fear, intimidation, at pangbubuli na ginagawa typically ng CPP, NPA, NDF, yung pangbabraso, panggugulat, pananakot, which they are known for doing that, ay hindi po nagkakamali ka, Ma'am Lorraine. Ginamit nila ito kay George Garcia. Kaya nga takot na takot itong si George Garcia at ang COMELEC na buksan ang involvement ng Kabataan Party sa recruitment ng kabataan na gawing NPA. Sapagkat yan ang solid ground na inihahabol ng government na dapat mapatigil na ang registration at ang participation ng Kabataan Party sapagkat ang dami nilang nare-recruit at naloloko na kabataan na nagiging NPA. Diyan ay may mga testimonial evidence and testimonial declaration na Yusek Ronald. So, may elemento ng pagkatakot, yes, no? Pagduwag ni Garcia ng COMELEC dahil sa panggugulat ng CPP, NPA, NDF, of course, kabahagi po yan. Pangalawa, itong Gabriela, ma'am, was really intimidating George Garcia simula nang sila ay natalo at mukhang napakalaki ng boto nakuha ng Duterte Youth. Gabriela and their groups have been consistently harassing COMELEC, no? Kaya nakikita natin pattern ito ng panggugulat. Pero kung mayroon bang source o mga connection ang CPP, NPA, NDF sa ilang mga matataas na antas ng kawani ng COMELEC, well, hindi po yan malayo, ma'am. Every government agency ini-infiltrate po ng CPP, NPA, NDF. If they can play around with Martin Romualdez, with the consent of Marcos, it cannot be exempted. Nagagawin din nila yan sa COMELEC. I agree on the affirmative na ganyan po ang weakness ng ating sistema. Hindi lang po kurakot ang issue sa COMELEC, kundi duwag pa na pagdating po sa mga grupong
mamamatay tao kagaya nitong CPP, NPA, and the party list, natatakot sila. At yan ay dapat maibunyag, including po ang mga infiltration na ginagawa upang makakuha ng impluensya sa loob ng ahensya ng gobyerno. The COMELEC is not exempted from that, Ma'am Lorraine. Wow. Actually, we have the COMELEC resolution lately that was issued last March, I think, na bawal daw ang red tagging. Na sinasabi nila, they are adopting it na bawal ang red tagging kasi ito daw ay nakamamatay, no? In fact, that decision, that COMELEC resolution was actually assailed by the Solicitor General before the Supreme Court. Kinasuhan ng COMELEC because of that issuance. Pero ang sa akin is, bakit in the first place nakaya ng COMELEC na mag-issue ng resolution after na bumisita si Kabataan Party List yata doon at humihingi sila ng protection against red tagging at nag-issue na naman ang COMELEC noon ng resolution na COMELEC offense ang red tagging. Based daw sa Diduro decision, a decision that is not yet even final, no? Na naka-archive pa. Na hindi pa siya final, walang final decision. Yet it was used by the COMELEC to justify the issuance of that resolution. So I think there's an attack or assault on parties like Duterte Youth kasi alam nila yung mga very open naman si Yusek regarding the advocacy niya na tapusin talaga ang CPP, NPA, NDF. And I think that's part of the reason why they are facing this harassment right now. Yusek Cardema, sir, would you like to interact doon sa aming punto na talagang hindi lang po ito sila Marcos at Romualdez, kundi pati po ang CPP, NPA, NDF have put up a system that will destroy and prevent the Duterte Youth from exercising the mandate that you have given by the people, Yusek Cardema. Alam nyo sir, ang masabi ko, dito sa COMELEC kasi, uso dyan yung tinatawag na business as usual, di ba? Mag-a-apply ka na party list, may kaso kayo na party list, may kaso kayo mga kandidato, tapos mamaya bubulong-bulong yung ibang commissioner dyan, ibang taga-COMELEC dyan, eto kunin mo abogado. Abogado rin pala nila yon, associate lawyers lang rin nila yon, patagulang. Diba? So, ang i-hire mong abogado, yung abogado nila, ang hukom sa kaso, sila rin. So, yan yung tinatawag na business as usual dyan sa COMELEC. Ang problema dyan, sinasali tayo sa mga business as usual, meron tayong meron tayong away dyan sa mga makakaliwa dyan, kasama ng EPANAW, Sambayanan, kasama ng Duterte Youth. Kaaway talaga natin yan at ng gobyerno yan, yung mga nandyan na makakaliwa. Ang problema, sila nag-file ng kaso laban sa atin noong 2019, puro hawsyaw. Aba, talaga sinakyan nitong dalawang Commissioner Pipo at Celis, mga appointee ni BBM yung kaso. Yeah, BBM at, yun. Tapos ang makikinabang pa pag na-disqualify tayo, Gabriela pa. Diba? Wow. Yes. So, dadalawa na nga lang sila doon, magiging 3 uli. Makakaupo na naman si Sara Ilago kung ma-disqualify tayo. Kaya sabi ko, hindi alam ni COMELEC o talagang hindi nila pinapansin na itong business as usual nila, apektado dito yung national security ng bansa. Kasi, may pending cases yan laban sa galing sa Solicitor General's Office ng Pilipinas. Nakapirma maraming state solicitors, associate solicitors ng bansa na nirereklamo yan sa COMELEC dahil meron silang mga miyembro ng teroristang NPA. Diba? Yeah, that's true. Tapos yes. One of the grounds dyan, especially sa Gabriela, kasi when we prepared that, bumibili ang Gabriela ng bala at armas para sa NPA. Yan ang isa sa mga testimonies ng mga witnesses na nakuhanan natin noon. So if you are looking for something that is grave, something that is really offensive na dapat tanggalin talaga yan, dapat yung Gabriela yan. Dapat din sila i-proclaim habang hindi pa tapos ang kanilang mga kaso. Because not only the Solicitor General, hindi ito stand ng Solicitor General the caption of the case is Republic of the Philippines versus Gabriela Party List. Republic of the Philippines versus Kabataan Party List, meaning the official stand of the Republic of the Philippines is that these organizations are using violence to promote their advocacy. And you cannot find an offense more serious than that. Question. Bakit hindi sila masuspend? Yeah. Question, attorney. Question. Is there a way therefore, like maybe file a TRO so that Gabriela will not automatically be proclaimed? Pwede yun? Yes, pwede.
Is We anybody we can use the case of Duterte Youth na bakit kayo magpo-proclaim ng mga ganyan meron pang pending case. So where is equal protection of laws, where is the due process of laws pwedeng gamitin? Yeah. At saka yung kabataan party list din, meron din silang kaso, pero pinaupo. Yes. Pending Yes. din ma'am, pwedeng buhayin din yan anytime. And we will not let it go. Sabi nga namin ni Attorney Bosantog, kailangan po asikasuhin natin yan. And the Duterte Youth Party cannot just do it by themselves. Dapat marami tayong tulong-tulong Yeah. dyan Yes, para yes. mapukusan natin ito. Kulang ng focus Nawawalan siya ng pressure. Yusek Cardema, where do you like to go the length of this crisis na itinatambak ng COMELEC na gawing miserable ang inyong organisasyon to the point na paralisahin kayo? How ready are you to go the length of fighting this out in the legal arena, and ano pong prospects na hindi po ito matatangay, mananakaw ng Gabriela at ng mga komunista itong mandatong ibinigay sa inyo ng taong bayan, at ganon din po ang mandato na magpapatuloy kayo bilang tagapagtangan nitong magandang paninindigan sa paglaban sa terorismo. How ready are you to do this legal battle, and anong prospects nito? Yusek Cardema. Yes po, sir. Alam nyo, sa totoo lang, siyempre, pinapressure tayo ng COMELEC. Talaga naman, every 2 days, merong sinasabi si COMELEC against us. Nabanat pa tong mga makakaliwang grupo. And alam nyo naman yung ginawa sa atin last year. Kahit fixed term tayo sa NYC, tinanggal tayo. Tapos, ang Duterte Youth Party List, tinanggalan ng pondo. At ngayong nanalo tayo, hindi pa tayo pinapaupo. So, siyempre nakakaano, di ba? It is stressful. Nilalabanan mo yung mga abusado, mga kurakot, mga kaalyadong terorista sa gobyerno, tapos pinagtutulungan ka. Pero alam nyo, sabi ko nga sa asawa ko, it is we are here not anymore for us. We have been voted by 2 million Filipinos because they believe na kaya rin natin makipaglaban para sa kanila at maging boses nila. So, itong laban na ito, tuloy-tuloy lang. Kasi, ang pinaglalaban natin dito, mga abusado, nilalabanan natin, kakonsyaba yung mga plunderer, kakonsyaba yung mga teroristang NPA. Ito, mga nagtutulungan para yurakan ang demokrasya dito sa demokratikong bansang ito. At kung hindi tayo magsasalita, at syempre kailangan natin ng tulong ng Epanaw Sambayanan, ng SMNI, ng ating mga kaalyadong tropa ng gobyerno na naniniwala dito sa labang ito. Kailangan natin pagtulungan lahat ito. Dahil kung hindi pa rin, kung papabayaan natin ganito to, baka sa 2028 talagang kontrolado na lang ang eleksyon, di ba? Lahat ng kaalyado ng Pangulong Duterte, kahit manalo, i-disqualify na lang. Kahit si Sara Duterte na mananalong pangulo natin, disqualify na lang, sasabihin na lang ng COMELEC, may mga kaso yan. Hindi pwede yan. No? So, masabi natin, kung hindi tayo magsasalita at kung hindi tayo tutulong sa milyong-milyong Pilipino na umaasa sa Epanaw Sambayanan, umaasa kay Pastor Kibuloy, umaasa sa atin at sa Pangulong Duterte, sa Team Duterte, wala nang ibang magsasalita laban sa mga abusado sa ating gobyerno. Kaya kahit po stressful, pero pag naiisip natin, ang ating mga kasamahan sa Epanaw Sambayanan, ang ating mga kasamahan sa SMNI, ang ating mga kasamahan sa Team Duterte, tayo na lang ang inaasahan ng milyong-milyong Pilipino. Ay hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil sila ay kumukuha ng pag-asa sa atin, sila ay umaasa na tayo ay patuloy na lumalaban at nagsasalita. Kaya dahil dyan, itutuloy natin ang ating mga laban at susiguraduhin natin na maipanalo natin si Sara Duterte bilang presidente at makaupo siya bilang bagong Pangulo ng Pilipinas sa 2028.